Hallelujah. So again, could we just honor the God who God that loves us with no one else? Palakpakan po natin ang Diyos. Bigay po natin ang Diyos. Praise po. The God who loves us like no one else. And the God who loves us na hindi po nagbabago. Minahal tayo ng Panginoon even we don't deserve it. At kung nararamdaman po natin ang pagmamahal ng Panginoon, pakisabi nga sa iyong katabi, mahal kita. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Amen. Hallelujah. At sa bagong bisita po natin, welcome po. Hindi po aksidente na kayo po ay narinito sa araw na ito. Kayo po ay dito po ay tinakda ng Panginoon na dalhin po. Marami pong salamat sa inyong buhay. Glory to God po. At kung naranasan po natin ulit ang pag-ibig ng Diyos sa umaga nito, ay tunay na hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa araw-araw. Amen. So, tayo po for this month is continue po ang ating pagtackle po ng About Love po. And 2 days ago po, the world celebrate. Ano nga po yung pinag-celebrate ng buong mundo? Valentine's Day. Valentine's Day. Ang buong mundo po ay nag-celebrate po ng Valentine's Day. So, sino po yung nakatanggap dito ng mga chocolate, bigas, cash? Sino po nakatanggap? Flowers? Sana all. So, marami pong nakatanggap dito. So, a very exciting month po for this month. The first week po ay tinakal po ni Pastor Bernard is Radical Love. And then the last Friday is tinakal po ni Pastora Irene po is yung Servant's Love. Pagsalitang pag-ibig nga gising na gising ang ating mga diwa. Gising na walang natutulog. Walang natutulog sa atin. So, sino pong nakaka-relate dito na sino po ang in love dito araw-araw? In love araw-araw kay Lord. Amen. Araw-araw kang in love kay Lord. So, bago po tayo pumasok sa ating pinaka-main topic this morning, meron po akong katanungan na papasagutan sa inyo. Next slide, please. Yung baba. Ito po. Sino po ang nakaka-relate dito? Ano po ang naaalala nyo dito nung nasa mga kabataan pa po ninyo? High school. Yun. So maraming nakaka-relate. So, kung nakasagot ka nito dati, please lang mag-asawa ka na. Please lang mag-asawa ka na kung nakasagot ka niyan. Kasi hindi na uso yan ngayon dahil masyado na tayong digital ngayon. So kung nakasagot ka niyan ngayon, please lang pas Diyos, mag-asawa ka na. Amen. Glory to God. So, taas nga po yung mga kamay nang naka-fill up niyan dati. Ako din naka-fill up niyan dati. Ako rin. Naka-fill up ako niyan dati. So, excited ka pa, no? Excited ka pa yan yung part na who is your crush? Who is your love? Hinihira mo pa sa may-ari yan kasi excited kang malaman. Baka ako yung initial na sinulat niya doon. Who is your love? Define love. Yun. So, nakangiti ang ilan sa atin. Nakaka-relate sila. So, well, some say, love is blind. Totoo nga kayang love is blind? Nakangiti yung mga tao sa likod. So, bulag nga ba ang pag-ibig? No. Well, some say, love moves in mysterious ways. Wow, yun ang pinakasikat. Love moves in mysterious ways. So, yung iba naman, love makes the goes around. Love makes the worlds go around. So, sabi nila, at marami pa pong definition ng love kung atin pong iisa-isahin. So, sabi nila, the word love could well be the most popular word with the most number of definition. Napakaraming definition po ang salitang pagmamahal. Pero tayong mga Kristiyano, meron po tayong malalim na kahulugan sa salitang pagmamahal. The essence of love, God Himself. A love like no other, a love like Jesus. So, kapag naunawaan po natin yung salitang pagmamahal, iba ka na. Pakisabi nga sa iyong katabi, iba ka na. Iba ka na. Sumasagot pa ba yung katabi? Huwag po tayong aantukin. Exciting po yung ating sermon ngayong umaga. Iba ka na. Hindi yung nag-iiba, iba ka na. Amen. So, bakit hindi? Ito pala. Yung baba. So, tayo mga Kristiyano ay may malalim na kahulugan sa salitang pagmamahal. What is perfect love? Wala yan sa Islam book. Who give the perfect love?
How can I have the perfect love? Na kapag naunawaan po talaga natin ang salitang pagmamahal na galing sa Panginoon, mag-iiba ka na. Amen po ba? So, because the love of the Lord is overwhelming. Lahat ng kapangitan natin, lahat ng hindi maganda sa atin, niyakap po yan ng Panginoon. So, and that is the perfect love of Jesus. At yan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Ang topic po natin is the perfect love of Jesus na mababasa po natin sa John 15:9-10. So samahan niyo po ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Maaari po ba tayong tumayo sa pagbibigay galang ng salita ng Panginoon? Amen. Just as the Father loved me, I have also loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love. Just I have kept my Father's commandments and abide in His love. Then, in Romans chapter 5 verse 8, tingnan po natin. But God demonstrates His own love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Pinagpala na po ang nakarinig ng salita ng Panginoon, makakaupo na po ang lahat. Ang ating pong paksa sa umaga na ito is about the perfect love of Jesus. So, and now, bakit po ito ang aking isang gustong i-emphasize sa umaga na ito? Kasi nakikita ko mga kapatid, hindi po tayo makakapagpatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon kung wala po tayong perfect na pagmamahal na galing sa Panginoon. And kapag wala po tayong pag-ibig na galing sa Diyos. At tandaan po natin mga kapatid, na ang love na ating pag-uusapan ngayon, mahalaga po na nanggaling sa Diyos. So, kaya nga ang isang bagay na walang pagmamahal, hindi yan maglalas. Believe me or not. Ang isang bagay na walang pagmamahal, anything na ginagawa po natin na walang pagmamahal, hindi po maglalas. Pero ang pag-uusapan natin ngayon, isang divine love na nanggagaling sa Diyos. At makukumpare po natin mamaya, yung kaibahan ng human love sa divine love. So, until now, yung message ng Panginoon, yung pagmamahal ng Panginoon mula sa first week ng sermon ni Pastor Bernard, repairing pa din yung sermon natin sa pagmamahal ng Diyos sa Kanyang anak. Until now, yung sermon, God loves, ang pagmamahal pa po ng Panginoon ay patuloy niya pong nire-reveal sa ika-third week ng sermon na ito. So, we need the divine love na mula at galing sa Diyos upang patuloy tayong maglilingkod sa Panginoon. So, ito po yung magiging sustaining power po natin sa patuloy nating paglakad sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Yung hindi sumasagot, nakatulog na yata. Amen. So, bakit po kaya tinawag na perfect love? So, because our love is imperfect. Tama po ba? Ang ating pagmamahal is imperfect. So, very clear po yan sa Romans chapter 5 verse 8 na binasa po natin. God demonstrates His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Sa madaling salita, ang una pong nagmahal sa atin ay ang Diyos. Totoo po ba? Amen. Dinemonstrate ng dakilang Diyos ang kanyang pagmamahal nung tayo ay makasalanan pa. Yes. We're yet sinners, Christ died for us. Ibig sabihin, the God's perfect love, grabe po ang pagmamahal ng Panginoon, napaka-perfecto po. Dahil po, minahal niya na po tayo nang tayo pa po ang makasalanan pa. Pag sinabing unconditional po, very clear po sa Bible na sinabi na we're yet sinners, Christ died for us. Wala ka pang ginagawa, mahal na mahal ka na ng Panginoon. Hallelujah. Dinemonstrate niya na ang dakila niyang pagmamahal. Natutuyo po ang aking lalamunan. So, the word love is an action word po ba? Ano po ba? Noun o verb? Action word. Amen po ba? Kaya dinemonstrate ng Panginoon. Demonstrate action word. So, because God demonstrates His own love, number one, it is unconditional. Unconditional ang pagmamahal ng Panginoon. Wala ka pang ginagawa, ginawa na ng Diyos 2,000 years ago.
minahal ka na ng Panginoon. Until lang na-amaze pa din po ako sa preaching ni Pastor Bernard nung first week ng February kasi grabe ang pagmamahal ng Panginoon. Creation pa lamang, nandun ang dakila niyang pagmamahal. Sa tagal-tagal ko ng Kristiyano, doon ko palang ulit nabuksan ang aking isip at puso na, oo nga, no, totoo. Sa creation pa lang minahal na tayo ng Panginoon. Grabe. Grabe ang kanyang pagmamahal. Imagine namatay si Kristo para sa'yo. Namatay ang Diyos para sa'yo. Pag sinabi nga unconditional love, pinili ka ng Diyos. Pinili ka ng Diyos na mahalin. Ginusto ng Diyos na ikaw ay mahalin. Amen po ba? Parang napakaseryoso po natin. Ginusto ng Lord na ikaw ay mahalin. Ibig sabihin, walang nagdikta sa Lord na ikaw ay mahalin. Hindi nagdikta si Pastora, ayun, Lord, si Raven, mahalin mo to Lord kasi magaling to magluto sa kusina. Walang nagdikta sa Lord na ikaw ay mahalin. Nature ng Diyos na ikaw ay mahalin. Amen. Amen. So, likas ng Diyos, katangian ng Diyos na ikaw ay mahalin. Wow. Grabe ka perfect ang pagmamahal ng Panginoon. Likas ng Diyos na mahalin tayo. Likas ng Diyos na piliin kang mahalin Kanya. Amen po ba? And that is unconditional love of God. Amen. Hindi ka karapat dapat mahalin, hindi ka kapili-pili, pero pinipili ka ng Diyos at minamahal ka ng Diyos. Saan ka pa? Hallelujah. God loves you. Kung ikaw ngayon, may nakita kang pagbabago sa iyong sarili, dahil yan sa dakilang pagmamahal ng Diyos. Kung ikaw ngayon, napabuti yung buhay mo, dahil yan sa pagmamahal po ng Diyos sa atin. Manager ka na ngayon, malaki na ang sahod mo, naka-iPhone 15 Pro Max ka na ngayon, dahil sa pagmamahal ng Diyos yan. Amen. Manager ka na ngayon, may bago ka ng trabaho ngayon, na-promote ka na ngayon, dahil po yan sa dakilang pag-ibig ng Panginoon sa atin. And that is because the unconditional love of God. And take note of this, mga kapatid. The perfect love of Jesus is, ginusto kang mahalin ng Lord. Walang nagdikta sa Lord na ikaw ay mahalin. Wala rin pong requirements ang Panginoon. Amen po ba? Wala pong requirements ang Lord. At yan po ang papasalamatan natin dahil wala pong requirements ang Panginoon. Di katulad kasi ng tao, marami pong requirements. Tama po ba? Human love has requirements. Marami pong requirements ang pagmamahal ng tao. Ang Lord po walang kondisyon. Walang requirements. Hindi katulad ng human love. Tayo po mga tao, may mga standard po tayo, di po ba? May mga requirements po ang mga tao. I love you because maganda ka. I love you kasi may nakukuha ako sa'yo. I love you kasi gwapo ka. Ba't nakatingin ka, Raven? I love you dahil may nakukuha ako sa'yo. So, ang tao po, as may human standard po ang tao. Kamahal-mahal ka, mamahalin din kita. Amen po ba? So, ganun ang tao, may kondisyon. Ibig sabihin, may kaibahan ng pagmamahal ng Diyos. Kaya may mga sitwasyon na napopola out of love ang isang tao sa kanyang minamahal. Kasi hindi niya na nakikita yung standard niya. Hindi niya na nakikita yung kagandahan at kagapuhan ng kanyang minamahal. Wala na yung standard ng requirements niya nung minahal niya yung isang tao. Wala na, nag-fade na ang kanyang pagmamahal, hindi nag-last. Kasi may kondisyon at requirements. Pero ang Diyos, kahit magbago man tayo, still mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? So, ang pag-ibig ng Diyos hindi nagmamaliw. Tunay na napakadakila ng pag-ibig ng Panginoon sa araw-araw. So, ang Lord po, mahal po tayo sa panahong tayo po ay mabaho, bulok, makasalanan. Yes. Mahal po tayo ng Panginoon sa panahong hindi po niya mawari ang ating ginagawang kasalanan. Still, grabe ang pagmamahal ng Panginoon. Alam niyo po, habang ako po ay gumagawa ng sermon ko, grabe. Iyak ako ng iyak. Grabe ang pagmamahal. Hindi pa rin
Tila-tila na pagmamahal ng Diyos. Grabe ang pagmamahal ng Diyos. Magbago ka man sa Kanya, mahal ka pa rin niya. Hindi Kanya bibitawan kahit kailan. Tunay nga na napaka-perpekto ng pagmamahal ng Diyos. Pero sa panahon pong alam niyang bulok tayo, mabaho tayo, makasalanan tayo, niyakap, binigyan ng buhay, at binigyan ng pinaka-perpektong pagmamahal, yan po ang sinasamba nating Diyos sa lugar na ito. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Yan po ang sinasamba nating Diyos sa lugar na ito. Binigyan niya po tayo ng pinaka-perpektong pagmamahal. Kaya tayo, wala tayong dahilan para magtampo sa Lord eh. Yes. Wala po tayong dahilan para magtampo sa Lord. Wala din po tayong dahilan na hindi rin siya mahalin at i-priority. Yes po. Wala din po tayong dahilan na 10% lamang po ang paglilingkod natin sa Diyos. Wala tayong reason na hindi nagpapatuloy sa araw-araw. Wala din po tayong reason para tumalikod sa Kanya. Because we experience the perfect love of God. Amen po. Dapat habang tumatagal tayo, mas lalo tayo nag-aalab, sumisipag sa Panginoon. Hindi yung habang tumatagal, unti-unti ka lang nawawala sa iyong upuan. Tingnan mo ang iyong katabi, kung yan pa yung katabi mo nung nakaraan. Hindi yung habang tumatagal, hindi ka na nakikita sa church. Hindi habang tumatagal, yung message ni Pastor, hindi mo lang sinisin. Hallelujah. Excited po ba tayo kada Thursday na magsimba? Thursday pala, excited ka na. Thursday pala, nakaprepare na yung tuxedo mo. Nakaprepare na yung damit mo kasi dapat pag umaharap ka sa Diyos, yung pinaka-special na damit yung hinaharap mo sa Kanya. Kasi kung nakikipag-date ka nga, pinipag-prepare mo yung pinakamaganda mong damit. How much more pa na yung damit na ihaharap mo sa Panginoon? Hallelujah! Yung pinakamamahaling pabango mo, ginagamit mo lang sa mga tao, gamitin mo sa Panginoon. Because He deserves. Amen. Amen po ba? Grabe. Kung yung tao nga nag-waste ka ng time, how much more pa po sa Panginoon? Bumibili ka ng mamahaling pabango sa girlfriend, boyfriend mo, ang tanong, mahal ka ba? Ang tanong, nag-prepare ka nga ng maganda, ang tanong kung mahal ka. Amen po ba? So dapat habang mas nagtatagal po tayo, mas lalo tayo nagliliyab at nag-uumapon na pagmamahal na galing po sa Panginoon. Amen po. Dapat ang motivation po natin sa araw-araw yung pagmamahal po ng Panginoon sa atin. Alam natin everyday na mahal po tayo ng Panginoon. Do we know that? Amen. Na alam po natin araw-araw na mahal po tayo ng Panginoon. Alam niyo po, yan po yung nagbigay ng strength sa akin last month na one of my mentor told me na, Ate Joanne, araw-araw ang mahal ng Lord. Nagbigay ng kalakasan sa akin. Everyday akong mahal ni Lord, so bakit ako mangangamba? Hindi man ako mahalin ng tao, pero ang Lord, araw-araw niya akong mahal. Wow, praise God. Grabe yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Grabe ang pagmamahal niya. So, di ba ang ganda na sinabi ng John chapter 15? Ito ba? Sa baba pala. Sorry. Di ba ang ganda ng sabi sa John chapter 15 verse 9, mga kapatid? Ito ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Just as the Father loved me, si Jesus Christ. Minahal siya ng Ama, I have also loved you. Abide in my love. Dito ko po nakita yung salitang, I have also loved you. Yun ang ibig sabihin, minahal ko kayo, namatay ako sa cross para sa inyo. Hallelujah. Abide in my love, manatili kayo sa aking pag-ibig. At ang sabi dito, if you keep my commandments, you will abide in my love. Ibig sabihin, may tinatawag siyang kaakibat. Ang talagang nagmamahal sa Diyos, sumusunod sa Diyos. You will abide in my love, just as I have kept my Father's commandment and abide in His love. Kaya nga very clear din po ito, mga kapatid.
sa binasa po natin, patibayin po natin another verse po ng pag-ibig ng Diyos. In John chapter 1 John chapter 4 verse 16. Ano pong sabi sa 1 John chapter 4 verse 16? We have come to know and have believed the love which God has for us. So posible na yung ating pag-ibig nagawa nating ibigin ng Diyos, nagawa nating ibigin yung tao dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin without any condition because of the love of God for us. God is love and the one who abides in love abides in God and God's abide in Him. So mga kapatid, ito po yung pinapoint natin dito sa pakikitungo po natin sa mga tao. Sa pag-disciple po natin sa ating mga kapwa. Sa pag-abot po natin sa mga tao, ginagawa po natin po yun dahil po sa pagmamahal po na meron po tayo na galing po sa Panginoon. Sabi nga dito, and the one who abides in love, abide in God, and God's abides in Him. Ibig sabihin, nananahan pala ang Diyos sa atin. Amen po ba? Nananahan pala ang pagmamahal ng Diyos sa buhay po natin. Pero hindi po siya nananahan sa atin kung ang buhay po natin ay puno ng galit, puno ng inggit, puno ng hinanakit, at paghihiganti. Sa palagay po kaya natin, pananahanan kaya ng Diyos ang buhay ng isang taong puno ng galit ng kanyang puso? Hindi po. Pananahanan kaya ng Diyos ang isang pusong puno ng inggit, puno ng galit, puno ng selos? Hindi po pananahanan ng Diyos ang puso na iyan. Ibig sabihin, nananahan ng Diyos sa atin pag tayo po ay may pagmamahal na galing po sa Panginoon. Because of the love in us, na siya din po ang naglagay sa atin. In 1 John chapter 4 verse 17, by this, love is perfected with us, so that we may have confidence in the day of judgment, because as He is, so also are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves punishment. And the one who fears is not perfected in love. 19, we love because He first loves us. Hallelujah. So, ibig sabihin, originally, ang pag-ibig hindi po nagsimula sa atin. Ang pag-ibig ay nagsimula saan po? Sa Diyos. Nang tinanggap mo si Lord as your Lord and your personal Savior, yung hatred, yung resentment, yung anger, napalitan na po ng pagmamahal na galing po sa Panginoon. Napalitan na po ng pagmamahal na galing po sa Panginoon. And glory to God po sa ganyang bagay po. And that is the divine love of God. Kaya pansinin niyo po mga kapatid, if you have the perfect love of God na galing po sa Panginoon, may pagkukulang man sa iyo ang tao, hindi mo tinitignan yun. May pagkukulang man sa iyo yung minamahal mo, hindi mo tinitignan. May mga taong hindi mapagpasalamat, hindi ka ginikrit, hindi ka ina-acknowledge, hindi nagbibigay ng favor, but yet, you still love that person. Because meron kang love na nanggagaling sa Panginoon, and that is the unconditional love of God na galing sa Diyos. Namatay ang Diyos para mabago ang buhay mo. Hallelujah. Yes. Namatay ang Lord para meron kang bagong buhay ngayon. Hallelujah. Christ died for us to have, we have a new life now. Napakagandang pagmamahal. Grabe pagmamahal. Na hindi kaya ni offer ng tao sa mundo. Namatay ang Diyos para magkaroon ka ng pag-ibig na mula sa Kanya. Hallelujah. And that is the expression of the perfect love of Jesus to those who believe in Him. Hallelujah. Iba ang pag-ibig ng Diyos sa atin, napaka-perfect ng Kanyang pagmamahal. Minahal niya tayo without any condition. At ang nakita ko dito mga kapatid, only God can do that. Meron pa po bang makakagawa niyan ngayon? Only God can do that.
Wala pong makakagawa niyan kundi ang Diyos lamang po. Kaya meron pang ilan po sa atin na kaya wag niyo pong sasabihin, ay wala pong nagmamahal sa akin. Mahilig po tayo sa ganyan. Wala pong nagmamahal sa akin. Kaya minsan may mga tao na nagsasabi na, mag-isa lang ako. Wala nagmamahal sa akin. Mahilig po tayo sa ganyan, no? Pa-emote-emote pa. Wala pong nagmamahal sa akin. Without knowing na ang una nagmamahal sa atin ay ang Diyos. Tapos pag nag-e-emote ka, paulit-ulit ko po itong sinasabi sa mga sermon ko. Pag nag-e-emote kayo, wala nagmamahal sa akin. May secular song pa. Hindi ko po ina-advise ang secular song, but be selective po sa mga secular song. Isipin niyo mga kapatid, yung secular song, grabe po magbigay ng strong emotions. Grabe. Yung feeling mo na iniwan ka pero wala namang nang iwan sa'yo. Strong emotion na binibigay ng, palagi ko po yung inaano sa sermon ko, sinasabi po na be selective po sa pakikinig ng secular song. Grabe po magbigay ng strong emotion po yan. Hamakay mo, tatanungin ni Raven si PJ, PJ, bakit ka malungkot? Iniwan ako eh. Bakit sino nag-iwan sa'yo? Wala naman, feeling ko lang. See? Feeling mo lang, kasi feeling mo lang. Dahil sa pakikinig mo yan ng secular song. Bakit ka malungkot? Feeling ko lang. Feeling mo lang. Hallelujah. Kaya ina-advise ko po yung secular song, be selective po tayo. Diba? Akalain mo yun, feeling mo may girlfriend ka o boyfriend ka, pero wala naman talaga. Feeling mo may partner ka, may pinaghandaan ka sa Valentine's, pero wala naman talaga. Hallelujah. Hallelujah. Feeling mo nakipag-break sa'yo, pero hindi naman nakipag-break sa'yo. Kasi wala namang kayo. Hallelujah. See? Yan ang nagagawa ng secular song. Yung mga grabing makapagbagdamdami ng mga secular song. Feeling mo iniiwan kayo, wala namang nang iwan sa'yo. Kasi feeling mo lang. So, wag na po natin pag-aksayahan ng panahon yung mga secular songs na yan. Wala pong magandang maidudulot po sa atin yan. So, kaya hindi po totoo na walang nagmamahal sa'yo. Alisin na po natin yan. Walang nagmamahal sa akin. Ayoko magsimba. Kasi wala naman dun si crush. Wala naman dun yung gusto kong makita. Hindi po ba natin alam na yung una nagmahal sa atin, nag-aantay po sa atin kada Friday dito? Nag-aantay na i-meet mo siya sa araw na ito. Hindi yung kung sino-sino yung hinahanap mo. The Lord is everyday available na nagmamahal sa'yo. Wow! Available ang Lord anytime, 24/7. Eh siya, available ba? Ang tanong kung available siya. Marami pa siyang kondisyon, marami pa siyang requirements. Pero ang Panginoon, walang requirements, walang kondisyon. 24/7 available ang kanyang pagmamahal. Hallelujah. Hallelujah. Kaya huwag kang maniniwala sa sarili mo, sa boses na nasa sarili mo, wala nagmamahal sa'yo. Hindi ka maganda. Mabaho ka, makasalanan ka. Pero ang Lord, mahal ka kahit mabaho ka, bulok ka. Makasalanan ka, mahal ka ng Diyos. Grabe ang Lord. Walang makakagawa niyan. Mahal ka lang ng tao kasi alam niya yung mabango sa'yo. Ang tanong kung mabango ka. Hallelujah. Nagsiamu yan Mahal ka ng Diyos sa panahon wala pong lingid sa Diyos. Alam niya po ang lahat ng ating kabulukan. And yet, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Wow! Grabe ang pagmamahal ng Lord. Sa panahong bulok tayo, mabaho tayo, makasalanan tayo, in-offer niya na ang kanyang dakilang pagmamahal. How perfect love. Grabe, ka-perfect ang pagmamahal ng Panginoon. Kasi kahit kailan hindi ka iiwan ng Panginoon. Iwanan ka man ng minamahal mo,
Maghiwalay man kayo pero ang Diyos nananatiling minamahal ka sa araw-araw. Amen po ba? Pangalawa, God's forgiveness is reassuring and unconditional. Ang kanyang pagpapatawad po ay sobrang may katiyakan at walang kondisyon. Wow! Sabi nga sa Psalms 103 verse 11 to 12. For as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. Kung gaano man kalayo ang langit sa kanluran, ganun ko pinapadama ang pag-ibig ko, ang pagpapatawad ko sa inyo. Ganun katindi ang kanyang pagmamahal sa mga may takot sa kanya. Hallelujah. As far as the east is far from the west, so far has He removed our transgression from us. Ito po yung context ng kanyang pagpapatawad, kung gaano po ka-perfect ang kanyang pagpapatawad. Pansinin niyo po yung context. Kung tayo po ay nagpapatawad, masyado pong kondisyonal. Pag ang tao ang nagpapatawad, masyadong kondisyonal. Patatawarin kita, dili kung bibilan mo ko ng iPhone. Patatawarin kita, dili kung bibilan mo ko ng gusto ko. May kondisyon ang pagpapatawad ng tao. Pero ito po yung context ng kanyang pagpapatawad po. Wala pong kondisyon. Ang context ng pagpapatawad ng tao, patatawarin kita kung gagawin mo to. Pag hindi mo to ginawa, galit ka na naman. May requirements at kondisyon ang pagpapatawad ng tao. Kailangan gawin mo to, kailangan bilhin mo to. Pag hindi niyo to ginawa, galit ka na naman. Hallelujah. Beyond that, galit na naman tayo. Samantalang ang Diyos, gaano ka-perfect ang kanyang pagmamahal at ang kanyang pagpapatawad. Pansinin po ninyo kung gaano man po kalayo ang langit sa lupa. Ganun po katindi ang pagpapatawad at pagmamahal po ng Panginoon sa atin. Kung gaano man po magkahiwalay ang kanluran sa silangan, ganun po tayo minamahal ng Panginoon. Ganun po ang katiyakan na akong Diyos nyo ay pinapatawad kayo sa inyong mga kasalanan. Amen. Mga salita ng Diyos na i-encourage po tayo sa minsan nagkasala sa kanyang harapan. Yes. Alam po natin na ang kamandag ng kasalanan, sin isolates man from God. Sin isolates man from himself. Pag ho nagkakasala ang tao, nawawala po siya sa kanyang sarili. Tama po ba? Pag nagkakasala po ang tao, nawawala po siya sa kanyang sarili. Kaya sabi nga po sa prodigal son in Luke, when he came back to his senses, nang bumalik siya sa kanyang katinuan, doon niya po naalala, grabe po, makapaghiwalay ang katinuan sa kasalanan. Or sin separate man from other man. Lumiliit po ang mundo ng taong may kasalanan. Yes, totoo po. Ang kadalasan po nangyayari ito Kadalasan po, ayaw ko pong magsimba dyan kasi nandyan si galit ako dyan. Lumiliit ang mundo mo. Ayaw ko magsimba kasi nakikita ko dyan, may utang sa akin yan Ayaw ko magsimba. Pero not knowing na ang pinunta mo dito ay ang Diyos. Never na never kang titingin sa tao. Kasi pag tumingin ka sa tao, matikisod ka mga kapatid. I'm telling you. Lahat po tayo imperfect. Imperfection, meron po tayo. Hindi po tayo perfecto. Kahit po kaming mga leaders, mga pastor, imperfect po kami. Wag na wag po tayong titingin sa imperfection ng mga tao. Tumingin lamang po tayo sa perpektong pagmamahal ng Diyos sa atin. Napakatindi po ng pagpapatawad at pagmamahal po ng Panginoon. Kung gaano man po kalayo ang silangan sa kanluran, ang langit at ang lupa, ganun po katindi ang katiyakan ng kapatawaran ng pagmamahal ng Lord sa atin. So, tignan po natin sa Psalms. Nalagay ko ba? Parang hindi ko nalagay. Ito po. Tingnan natin sa Psalms chapter 51 verse 7 to 9.
para mas mapalutan po natin ang kagandahan ng kanyang pagpapatawad. Cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Wow! Let me hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice. Hide your face from my sins, and blot out all my iniquity. Wow! Napakaganda. Ang reassurance po at ang katiyakan ng kanyang pagpapatawad ay tayo po ay magiging kasing busilak po ng ano? Snow. Wow. Napakaputi. Kasing busilak ng snow. At ang sabi po ay magkakaroon din po tayo ng joy and gladness. Patunay ho na isang tao na puno ng kasalanan, mabigat po ang buhay. Agree po ba kayo sa akin? Na ang taong puno ng kasalanan, mabigat ang buhay, malungkot ang buhay, hindi mapakali, tuliro, at hindi alam kung saan pupunta. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, magiging white as snow, whiter as snow, ang buhay ng isang taong meron pong joy. Hallelujah. Ganun po ka-reassuring at ka-unconditional po ang kanyang forgiveness na ibinigay sa atin. At yan po ay ang magagawa lamang po yan ng perfectong Diyos na ating sinasamba sa lugar na ito. Ang context ng tao minsan pag nagpapatawad, based po sa emotion. Based po sa feelings. Patatawarin ko na lang kasi nakakaawa naman. Yes. Patatawarin ko na lang kasi naging mabait na siya eh. Based on emotion po ang pagpapatawad ng tao. Patatawarin ko na lang kasi nagbayad na sa akin eh. Amen po ba? Based on emotion po ang pagpapatawad ng tao. Pagbibigay ng forgiveness, based on emotion. Because forgiveness is not about the emotion and strong feeling po mga kapatid. Pinapaalahanan po tayo ng Diyos. Because forgiveness is about decision making. Nang pinatawad ka ng Diyos, napindot ko. Sorry. Na-advance. Parang kay Kuya Manny, conclusion na. Natutuwa pa naman siya, no? Kuya Ray. Amen. Hallelujah. Because forgiveness is about decision. Nagdesisyon ang Diyos na patawarin ka at bigyan ka ng perpektong pagmamahal. Hallelujah. Sabi nila, mahirap daw patawarin yung taong nagkasala sa'yo. Totoo po ba? Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun yung mahirap mong patawarin yung isang tao. Hindi po totoo. Ako po, isang patotoo po na hindi po mahirap patawarin isang taong nagkakasala sa'yo araw-araw. Dahil araw-araw ko pong na-encounter sa plat eh. Not all people will like you. Yes. Not all people will love you. Not all people will mamahalin ka. Hindi lahat ng tao may interpret yung the way mo. Pero iniisip ko, may pagmamahal ako ng Diyos. Palagi ko na lamang iniisip yun na mahal ako ng Diyos. Yung may mga kasama ka sa flat, sa bahay mo na hindi gusto sa'yo, meron po. Marami po yan dito. Hindi lang po ako isa siguro. Maraming mga tao na ayaw sa'yo na may misinterpret ka, meron po. They don't like you. They don't know you. Pero ang ginagawa ko sa flat, hindi ako umiimik. Never ako umiimik. Pag nandyan yung hugasan nila, hinuhugasan ko pa yan. Pinapakita ko yung buhay ko na mula kay Kristo. Kasi iniisip ko, pag pinakitaan ko sila ng masama, ano na lamang akala ko ba, meron siyang Diyos sa buhay? Eh bakit ganyan siya? Pag nakita nilang hinugasan ko yung plato nila, kahit hindi nila ako inuutosan. Hinahayaan ko lang hinugasan. Tapos magte-thank you yan. Tapos isang umaga, pag dumadaan ako sa pintuan nila, nililihans ko yung pintuan nila. Pinagpipray ko sila. Tapos isang umaga, nagulat ako. Ate Joanne, kumain ka na ba? Sabi ko, wala. Sabi ko gano'n, glory to God. Talagang nagulat ako.
Kasi naniniwala ako na may tinuturo sa akin ng Diyos sa taong ito. Kailangan kong ma-overcome yun. Ate Joanne, may ulam pa dito. Kumain ka na ba? Wow. Sabi ko, glory to God. Dahil sa prayer ko, hindi ko sila pinapakitaan ng kasamaan. Kasi ang taong pinapakitaan ka ng kasamaan, pag binalikan mo ng kasamaan, ano pong mangyayari? Magka-clash po kayo. Pero pag pinakitaan mo ng pagmamahal, believe me, magigising na lang yung isang umaga, bibilang ka na ng iPhone 15. Nasabi ko talaga. One day, gigising ka na lang na hindi ko pinapansin. Mga negative. Huwag po tayo magpumansin ng mga ganyan, yung mga negative emotion, mga negative energy. Hindi po maganda sa atin yan. Hindi ko po pinapansin. Pinagpipray ko po kaya hindi po ako naniniwala yung mga kaaway mo, yung umuusig sa'yo. Mahirap patawarin, hindi po ako naniniwala dyan. Madali po silang mahalin at patawarin. Kung minamahal mo nga yung believer, how much more pa yung unbeliever? Dapat mas pinapakita mo yung dakila mong pag-ibig sa mga unbeliever. Dahil wala po silang alam sa pag-ibig ng Diyos. Pag nakikita nila sa'yo yung pag-ibig ng Diyos, at pag pinagpipray mo sila, magugulat ka na lang. Sabi nga ni Sister Dorothy, ano nga kay Sister Dorothy, kung nakikinig kayo sa sermon niya, eventually, ano nga yun? Gradually. Suddenly. Yes. It happens to me. Nagulat ako kay Sister Dorothy last 2 weeks. She told me, Joanne, just don't mind the people. How do you know? I think in my mind, how do you know that I'm suffering from that judgment of people like that? I feel the spirit. So, yeah. Nilalabanan ko. Kasi alam ko na may itinuturo ang Diyos sa akin. Siyempre, minsan may makakalimutan ka sa plat. Hindi naman po tayo perfecto. May makakalimutan ka. Sasabihin sa buong ospital. Ichichismis ka sa buong ospital. Yes, totoo yung nangyayari sa trabaho natin yan. Kapwa Pilipino po ang naninira sa Pilipino din po. That's true. At yan po ang masakit. Pagpatuloy po yan nangyayari, wala ka pong perpektong pagmamahal na galing sa Diyos. Hindi mo nauunawaan ang totoong pag-ibig na ginawa ng Diyos para sa iyo. Pag meron ka pa rin hatred, hindi mo nauunawaan ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Set aside na po natin yun. Magbago na po tayo. Tanggalin na po yung mga ganyang ugali. Hindi po maganda para sa ating mga Kristiyano. Tingnan na lang po natin ang Panginoon. Grabe ang ginawa sa Kanya, pero yet, mahal na mahal ka. Sa panahong makasalanan ka, mahal ka ng Diyos. Sa panahong nangangamoy bulok ka dahil lang lilimahid ka sa kasalanan, mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Grabe ang Lord. Palayain na po natin yung sarili natin sa hatred. Hindi ka makakalaya kung hindi mo papalayain at hindi mo hahayaan ang pagmamahal ng Diyos magmanifest sa puso. Palayain na po natin at patawarin ng mga tao. Mas masarap po yung inuusig ka ng tao, alam niyo po yun. Yes, hinahayaan ko. Hinahayaan ko. Kasi kung papansinin mo yung mga ganyang tao, wala kang mahihita sa ganyan. Kung papansinin ko, anong magagawa ko? Tataas pang sweldo ko? Hindi naman tataas ang sweldo mo, di ba? Nag-release ka pa ng bad energy, nagkasala ka pa sa Diyos. Pinakita mo pa sa tao kung sino yung ugali mo. So set aside po. Pag-pray po. Pag may mga ganyan tao tayong na-encounter sa trabaho, isipin po natin, ay may pinapa-alusahan ng Diyos sa tao na ito. Kailangan ma-overcome ko to. May dapat akong matutunan sa bagay nito, sa lugar na ito. Dapat positive pa din tayo, hindi yung negative. Ay, ayoko na pumasok dito kasi ganito yung kasama ko sa trabaho. Paano ako magtatrabaho? Ganito. No. Pag-pray. Just pray. Alam ko pong mahirap pero kaya mong gawin yan pag meron ko pong perpektong pagmamahal na galing sa Diyos. Hallelujah. And
pinatawad po ng Diyos ay pinatunayan niya na po sa krus ng Kalbaryo. Amen. Pinatunayan niya na 2,000 years ago. At pag ang Lord po ang nagpatawad, ano po? Totoo. At hindi nanunumbat. Hindi nanunumbat ang Lord. Kasi meron pong iilan sa atin, wag naman po sana dito, wala na, dili man, wala man diya. Ilonggo ba? Why di? Why? Wag naman sana na, nanunumbat, pinatawad ko na yan eh. Dapat mabait na yan sa akin, nanunumbat. Pero ang Diyos po, hindi po nanunumbat ang Diyos pag pinatawad ka. Tapos, bring back the memories ba? I-replay mo na naman yung kasalanan niya. Eh, pinatawad mo na eh. Forgive and forget. Eh, Sister Joanne, mahirap kalimutan yung ginawa niya sa akin. Inutangan niya ako ng 3,000. Ang laking bagay nun, napas Diyos. Pero, pag-pray pa din po natin sila. Wala nang pinakamasarap na ginagawa ng tao mag-pray sa Diyos. Sa may mga taong hindi gumagawa, sa mga may taong hindi gumagawa sa atin na hindi maganda. Grabe ang Lord. Grabe. Just pray. And one day, magugulat ka na lang nagbago na sa'yo. Sila na yung pumapansin sa'yo. Sila na yung bibigay sa'yo. Totoo. Tested and proven talaga yan. Totoo yan. Amen po ba? So, pag ang Lord ang nagpatawad, 100% po. Forget na po ng Lord at binura na po niya ang ating mga kasalanan dahil sa kanyang dakilang pagmamahal. Hallelujah. Amen po. Pangatlo, bakit ganito? Nalibago ako sa... Pangatlo, give me more 5 minutes. Gawin na lang po natin 7 kasi malapit naman yung 5 sa 7. Kasi yung 7, God's number. Gawin naman natin 7 kasi perfect nga, di ba? Kaya 7. So, pangatlo, God's love is incomparable. Pag sinabi natin incomparable, without equal, without walang katapat. Ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, walang equal, walang katapat. Incomparable siya, mga kapatid. Hindi katulad ng pag-ibig ng tao pag kinumpare mo sa pag-ibig ng Diyos. May example ako. Ganito ang human love. Dapat maintindihan po natin kaibahan ng human love sa divine love. Ganito ang human love. Pag nagmahal ang babae o ang lalaki, ganito ang statement nila. Alam mo namang minamahal kita. Ikaw lang ang pinakamamahal ko. Binigay ko sa iyo ang langit at lupa, bituin at buwan. Pero bakit hindi mo pa rin ako mahal? Yan po ang statement ng tao. Pagod na ako. Hindi mo pa rin ako mahal, binigay ko na sa iyo lahat. Hindi mo pa rin ako minamahal. Pagod na akong makiusap sa pag-ibig mo. Nanood ka ba yan? Hallelujah. Ngunit ikaw, alam mo, buong buhay ko minamahal kita. Yan ang statement ng tao. Kaya sabihin mo, kaya ayaw ko na magmahal sa'yo. Kasi yan ang pag-ibig mo eh. Yan ang statement ng human love. Limitado ang pagmamahal ng tao. Why? Because that is the human love. Ang human love po napapagod. Ang human love nanunumbat. Ang human love naninisi, mga kapatid. Ang human love nakikiusap na mahalin ka niya. That's the human love. But the divine love of God, hindi nanunumbat, hindi naniningil, hindi napapagod, hindi nagbabago, at hindi nagmamaliw ang pagmamahal ng Panginoon. Hallelujah. Hindi kumukupas. But still, mahal pa rin tayo ng Diyos. Kaya ang Diyos walang pwedeng pumantay sa pag-ibig ng Diyos. Agree po ba kayo? Walang pwedeng pumantay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Incomparable ang pagmamahal ng Diyos dahil eternal life ang kanyang pinagkaloob sa atin. Yes. Well, kahit sino pwede makapagbigay sa iyo. Pamilya mo, kapatid mo,
girlfriend mo, boyfriend mo, asawa mo, pwede kang bigyan ng kahit anong bagay, yakapin ka, mahalin ka, bigyan ka ng material na bagay, pero ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng eternal life, and no one can do that. Tanging Diyos lamang po ang makapagbibigay ng eternal life. Pero saan po galing ang eternal life? Matanong ko nga po kayo. Saan po galing ang eternal life? Jesus Christ. Ay Jesus Christ. Namatay si Kristo sa iyo at sa akin at sa ating pamilya. Namatay si Kristo sa buong angkan mo. Imagine. Hallelujah. Grabe ang pagmamahal ng Diyos. And that is the incomparable love of God. The love of Jesus. Is pwedeng mapadama mo ang pag-ibig mo sa partner mo araw-araw. Bigyan ka niya ng ganito. Bigyan mo yung anak mo ng ganito. Bilhan mo ng ganito. Pero ang eternal life talaga sa Panginoon lang talaga nagmumula. And only God can do that. Eternal life lamang. Eternal life po ang bibigay ng Panginoon sa atin. Tingnan niyo po yung pag-ang tao nagmamahal. Ganito po yung tao pag nagmamahal eh. Dati niyayakap mo ko. Dati minamahal mo ko. Dati binibilhan mo ko ng ganito. Dati nag-I love you ka sa akin, pero ngayon hindi na. Sana. Okay. Yes. Mapaghanap ang pagmamahal ng tao, mga kapatid. Yes. Dati, minamahal mo ko. Ganyan po ang tao mapaghanap. Nagbabago at naghahanap ang pag-ibig ng tao. Kaya ang pag-ibig ng human love imperfect. It is imperfect. Mapaghanap. Eh di ba sabi mo, bibilan mo ako nito. Sabi mo, ganito-ganito. Mapaghanap ang tao, mga kapatid. Ang pagyatay na. Mapaghanap. Eh, ang tanong kung hinahanap ka. Mapaghanap. Nagbabago at naghahanap ang pag-ibig ng tao. But the love of God, sustainability, incomparable yun mga kapatid. Wala maikukumpara ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Kung tutuusin, kung gugustuhin ng Diyos, isang kisap mata po tayong lahat, patay po tayong lahat. Amen. Pero dahil po sa kanyang perfect love, the incomparable love of God, every seconds, iniingatan ka ng Panginoon, ang protection ng Panginoon, every seconds ng iyong buhay. Ang tao, may tendency pag naramdaman niya hindi ka na niya mahal, pag hindi niya na nararamdaman yung mahal ka niya, gusto ka niya ng saktan, gusto ka ng sakalin. Walang ibang magmamahal sa'yo kundi ako lang. Pag hiniwalayan mo ko, papatayin kita. Ganyan ang tao, selfish magmahal. Pero ang Diyos hindi. Selfish magmahal ang tao. Walang ibang pwedeng magmahal sa'yo kundi ako lang. Selfish, napaka-selfish. Ang love ng tao nagpe-fade pero ang pag-ibig ng Diyos hindi nagpe-fade sa araw-araw. Ang love ng tao nagbabago habang tumatagal. Sana naman po hindi po ganun. Dahil meron na po tayong perpektong pagmamahal na galing sa Diyos. Kasi ang pag-ibig po natin ay nasa human love po tayo eh. Pero ang divine love of God, hindi nagbabago, nagsusustain. May sustainability po. And that is the incomparable love of God. Yun yung nagustuhan ko po sa incomparable love of God eh. Grabe. Hindi napapagod ang Diyos sa atin. Hindi nanunumbat ang Diyos sa atin. At lalong-lalong hindi nagkukulang ang pagmamahal ng Diyos sa araw-araw. Kasi pag ang tao nagmahal ganito ang sinasabi, hindi mo na ako sinachat. Hindi mo na ako hinahanap. Kasi dati kahit gaano ka busy, hinahanap mo ko. Kinakamusta mo ko. Ganyan ang tao, kumain ka na ba? Naligo ka na ba? Ganyan ang tao mga kapatid.
Dati-rati pag hindi lang ako nakakasagot sa tawag mo, nagagalit ka na. Ngayon wala na. Nag-fade na. Mapaghanap ang pag-ibig ng mga tao, mga kapatid. Pero ang Lord, hindi ka man nag-pray, hindi ka man umattend ng prayer meeting, mahal ka pa rin ng Diyos. Hindi ka man magsimba Friday service, hindi ka man umattend ng online Bible study, hindi ka hanapan ng Diyos. Pero ang tao mapaghanap. Hindi ka hanapan ng Diyos because He is God. And God is not affected kung hindi ka umaattend. Hindi po apektado ang Diyos kung hindi ka umaattend. Malamang ikaw lang ang affected. Ang Diyos po hindi affected. Amen. Ikaw lang ang apektado pag hindi ka umaattend ng Bible study, hindi ka umaattend ng prayer meeting, ikaw lang ang affected, mga kapatid. Ang Diyos hindi apektado. Bakit? Dahil Diyos po siya. At the end of the day, He is God. God is not affected kung hindi ka man umattend. Ikaw apektado ang buhay mo. Mawawalan ka pa ng dakilang pagmamahal ng Diyos. Amen. Pero tayo, pag nagmahal tayo sa kapwa natin, apektado tayo. Ganun ang tao. Human love. Ang Lord hindi apektado. Pag wala na nag-chat sa'yo, apektado ka na. Yes. Affected ka na. Pakiramdam mo pa, mamamatay ka na. Hindi lang nag-chat sa'yo ng 1 minute, galit ka na, inaansing na, binabarakatak na, ano ba sa ilong, sa Tagalog yan. Black. Diba? Black na ba ko 1 minute lang hindi nag-reply sa'yo. Black. Nakalimutan. Unsend na, block na. Block and unblock daw ang totoong pagmamahal, sabi nila. Block and unblock. Pero ang Lord, bawasan mo man ang pag-ibig mo sa Kanya, still, mahal na mahal ka pa rin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Grabe yung pagmamahal ng Diyos. Talikuran man ng Diyos, He is still God. Hallelujah. At the end of the day, siya po ay mag-iisang Diyos pa rin po natin sinasamba. Kaya listen to this, mga kapatid. We need the incomparable love of God in our life. Kaya masasabi mo, I need the divine love of Jesus. Because human love has limitation. Ang human love, papansin. Yes. Lahat gagawin mo para mapansin ka lang. Tama po ba? Believe me, lahat gagawin mo para mapansin ka lang, para mahalin ka lang. Pero si Lord, wala ka pang ginagawa, minamahal ka na ng Diyos. Hallelujah. Pag ang tao minamahal mo, kailangan mo pa magpapansin. Kailangan mo pang magbigay ng flowers. Kailangan mo pa magregalo ng iPhone. Yes. Kailangan mo pang bumili ng cake. Kailangan mo pang bumili ng ganito, ganon. Kailangan pa magregalo. Pero ang Diyos, wala ka pang ginagawa. Mahal na mahal ka na ng Diyos. Hallelujah. Saan ka pa? Mapaghanap ang pagmamahal ng tao, kapatid. Hindi mo lang to nagawa, galit na ang partner mo. Galit na ang kapwa mo. Galit na ang kaibigan mo. But the perfect love of Jesus, it is incomparable po, mga kapatid. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, there is a big difference on that. Magkaiba ang human love sa divine love. Ang human love is emotional based. But the divine love of God is principle based, based on His scripture. Based on His word. Based sa kanyang nature bilang Diyos. Kaya ang pag-ibig ng tao napaka-emotional. Kaya nga, mga kapatid, dapat nating maunawaan na may pagbabago ang pag-ibig ng tao. Yes. Pero sana habang yung pagbabago na yun, yung pagbabago habang tumatagal, mas lalong umiigting, mas lalong lumalalim. Hindi yung pagbabagong nawawala. But the perfect love of Jesus, come what may, no matter what, you continue sa paglilingkod. Kahit nakatakot-takot na pagsubok,
dumating sa buhay mo, you still. Marami ka bang ma-receive na hindi maganda, you still. Because you received the perfect love of Jesus. You will continue to serve Him. Hindi ka bibitaw sa paglilingkod mo sa Panginoon. Hallelujah. Kasi nauunawaan mo ang perfectong pagmamahal ng Diyos sa'yo. Napaka-perfect, napaka-unconditional, napaka-reassuring ng kanyang pagpapatawad at walang kondisyon at walang requirements. Kaya the incomparable love of God, Jesus died for you and you give eternal life. Siya lamang ang makakagawa niya. Incomparable. At the same time, mga kapatid, pag may pagkakataon pang bumalik tayo sa Lord, pag nagkasala tayo, meron pa po tayong pagkakataon bumalik sa Lord pag nagkasala po tayo. Yes, we have the chance. Pwede po tayong bumalik sa Panginoon. Pero, unlike sa mga angels, pag nagkasala sila, wala na silang pagkakataon. Wala na silang pagkakataon mag-repent. Incomparable love of God po yun. Tayo po may pagkakataon pa po tayong bumalik sa Panginoon pag tayo po ay nagkasala. Pero ang mga angels po, wala po. Ikaw na human person, special po tayo sa Lord. Hawakan nyo nga po yung ilong nyo. Wala eh. Inukit ng Lord yan. Amen. Yes. Inukit ng Lord yan. Special yan. Special yan. Yung mga mapupungay mong mga mata. Kaya huwag mo sasabihin, hindi maganda ang aking mata. Mga luwa. Hindi maganda ang aking ilong. Hindi maganda ang aking labi. Ang Lord ang umukit niyan. Special creation ng Lord sa'yo. Napaka-special ka sa Kanya. Siya mismo ang umukit ng iyong muka. Hallelujah. Ganon ka kamahal ng Lord. Special tayo. Like sa alibugang anak, lumayo pero may pagkakataon pa po siyang bumalik. Pero itong nakita ko na na-amaze ako na ang mga anghel pag nagkasala sila, destined to hell na po agad sila. Amen. Wala po silang salvation na. Hindi na po sila napapatawad ng Lord. Basahin lang po natin ang 2 Peter chapter 2. Gusto ko lamang pong ipakita mga kapatid. Ito. The difference of human to angel. Kaya masasabi po talaga natin na incomparable po talaga ang pagmamahal ng Lord sa atin. Napaka-special. Pakisabi nga sa iyong katabi, special ka. Hindi yung rebis ko special ka. Special. You're special, you are lovable. You are special. Hallelujah. Baka ibang special yung naiisip nyo Showman. Di po special child Special showman. You are special. Wow, grabe ang Lord. Ang mga anghel pag nagkamali, tapo na agad sila sa impyerno. Tingnan po natin. In 2 Peter chapter 2 verse 4. For if God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell, putting them in chains of darkness to be held for judgment. See? Nung nagkasala ang mga anghel, nakadestina po sila sa hell. Pero tayo po pag nagkasala po tayo, anytime, pwede po tayo magbalik loob sa Diyos. Ganun ka special, ganun ka incomparable ang pagmamahal ng Diyos. Ang mga anghel pag nagkasala, wala na, tapo na sila lahat sa impyerno. Pero ikaw, everyday kang binibigyan ng chance ng pagmamahal ng Diyos. Everyday niyang pinapadama na mahal ka niya. Everyday niyang pinapadama ang dakila niyang pagpapatawad sa iyo. Everyday po tayong dapat na lumapit sa Kanya. Grabe ang Lord. Napaka-perfect ng Kanyang pagmamahal. Kaya ngayon po, kung nauunawaan niyo po ang perfect na pagmamahal ng Diyos, iba ka na paglabas mo sa pintuan na yan. Amen. Yes. Iba ka na. Maganda. Ramdam mo ang pagmamahal ng Diyos. It is unconditional. Hindi mapaghanap. Hindi yung i-remind ulit sa iyo yung kasalanan mo, no? Hindi gano'n ang Diyos. Ang tao, gano'n. Bring back the memories ba? Ganun ang tao. Pero napaka-perfect ng love ng Lord. Grabe. Masasabi mong grabe ang pagmamahal ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya huwag niyo pong iisipin na nag-iisa lang ako. No.
Every moment of your life, simula nang nasa sinapupunan ka, kasama mo na ang Lord. Hanggang ngayon, kasama mo na ang Lord. Pag mag-isa ka sa trabaho, huwag mong iisipin mag-isa ka lang, kasama mo ang Lord. I am Lord your God, wherever you go, I am with you. Every day, mahal na mahal ka ng Diyos. Huwag po natin kakalimutan yan. Kung sa panahong feeling mo na walang nagmamahal sa'yo, meron po tayong Diyos na handang yumakap at magmahal po sa atin. Tunay at wagas na pagmamahal na ino-offer po ng Diyos sa atin. Hallelujah. Kaya po dito po natin naintindihan na yung perfect love ni Jesus, totoo nga na nakakapagpabago ng buhay ng tao. Hindi mo kakayahan baguhin ang sarili mo. Pag-ibig lamang po ng Diyos ang tunay na makakapagpabago sa iyo. Amen po ba? Walang sino mang tao makakapagpabago sa iyo kundi ang pagmamahal lamang ng Diyos. Pagmamahal lamang po na nagmumula sa Panginoon. That is the perfect love and the incomparable love of God. Hallelujah. Napaka-perfect ng kanyang pagmamahal. So, kaya sa ating pagtatapos, conclusion, those who experience the perfect love of Jesus are brave enough to reach out the lost. His perfect love motivates us to be more generous in giving our time, effort, skills, ability, and resources to the ministry. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga po na napakadakila ng pagmamahal ng Diyos. Maaari po bang tumayo tayong lahat at awitan po ng isang kanta ang Panginoon, ang worship song po? Ang worship team po. Yung pangalawang kanta po kanina, ano nga po? Hindi yung bang kanta yun. Awitan lamang po natin ang Panginoon ngayong umaga na to. And, tapos na po tayo. Yung sermon po natin ngayong umaga nito, mula ng February 1st po hanggang ngayon, pinapatunayan pa rin ng Diyos ang dakila niyang pagmamahal sa atin. Perfect love, radical love, servant hearts, grabe. Tunay nga na napakadakila ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Can we close our eyes? And imagine ninyo po yung pagmamahal ng Diyos sa inyo araw-araw. Yung protection ng Lord po sa atin araw-araw, grabe po. Hindi matatawaran ang kanyang pagmamahal. Hallelujah. Close the eyes. I-feel niyo po yung pagmamahal. Just feel the love of the God. Incomparable, unconditional love of the Lord. Thank you, Lord. Yes. Thank you, Lord, for your great love, Panginoon. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Hallelujah. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, mapagkailanman, luwalhati. Pasalamatan po natin ng Lord sa kanyang dakilang pagmamahal. Yes, hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Tunay nga ng tapat ka at dakila, Panginoon. Ang pag-ibig mo'y wagas at Walang kapantay, walang Panginoon. kapantay. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pagsambay iaalay.
great love. Marami pong salamat sa iyong pagmamahal na napaka-perfecto. Maraming salamat, Lord, sa unconditional love na continuing na pinapadama sa amin, Panginoon. We don't deserve that kind of love, but still, you offer that love every day, every second. You love us, oh Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for your love. Never fades, never cease. Thank you, Lord, for the everlasting love, for the eternal life, Panginoon, for the incomparable love na meron kang pinagkakaloob sa araw-araw, Panginoon. Because of your great love, Panginoon, because of the incomparable love of God, we are here, Panginoon. Thank you, Lord, for the everything. Thank you, Lord, for the love and the sacrifice you did for us. Tunay nga na dakila ka at napakabuti mo sa amin. Ang Diyos na aming minamahal, ang Diyos na nagmamahal sa amin araw-araw at nag-iingat sa aming mga buhay. We thank you, Lord, for everything. Maraming salamat sa pagmamahal mong sariwa bawat umaga. Pagmamahal na hindi nagbabago. Thank you, Lord, for the love. Maraming salamat po sa message, Panginoon. Marami pong salamat sa fresh revelation, Panginoon. Selyuhan niyo po ang bawat salita po na ito, Panginoon, na hindi po masnatch ng kaaway. Ito po ay siniselyohan ko sa matamis na nag-iisang anak na si Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Diyos.